Ano babe, ready ka na for the dinner date? Siyempre naman, babe. Ready. Nandiyan na kayo sa sasakyan, no? Kumain na tayo. Halika na. Tara. Prutas. Bili na kayong prutas. Ma? Anong ginagawa mo dito sa Maynila? Eden? Ah, Teka nga, Eden. Ito yung nanay mo? Oo! Pero babe, mag-i-explain ako, hindi ko alam to lahat. Anong mag explain di ba sabi mo sa akin yung nanay mo nasa ibang bansa? Ba't naglalako ng prutas tong matandang to? Ito yung nanay, anak mo to? Sigurado ka? oo, pero nasa ibang bansa nga ako. Napauwi kami kasi may gera nga. Teka lang ma, baka ginagawa mo lang yung dahilan. Ang totoo, matagal ka na nandito. Hindi mo sinabi sa akin, pati ni Yvette. Ano bang gusto mo mangyari ha? Ipahiya ako? Hindi, dumiretso na ako dito sa Maynila na lang ako nag-stay kasi gusto ko nga makapaghanap ng trabaho. Kaso yung ibang papeles ko, naiwan sa ibang bansa Kasi biglaan kami pinauwi. Visit ka naman, Eden. Di mo sinabi ganyan pala estado ng buhay ng nanay mo. Paano ko ngayon ipapakilala tong anak mo sa mga magulang ko? Hoy, alam mo ba yung nanay ko? May-ari yun ng maraming mga business. Yung tatay ko naman, seaman. At saka ang dami-dami naming pera at saka malaking bahay namin. Tapos ikaw, ayun lang yung trabaho mo. Eden, di kita kayang ipakilala sa magulang ko kung ganyan yung nanay mo. Babe, hindi ko talaga alam, maniwala ka sa akin. Ano ba? Hanggang dito, baka sinusundan mo lang ako kung anong pamumuhay ko dito para magpaampun ka sa akin. Hindi, aksidente lang kita nakita, talagang naglalako ako. Dahil gusto Ang ko aksidente, Eden, di ako naniniwala dyan. Baka naman may ginawa kang kabulastugan doon nung nasa ibang bansa ka, kaya pinauwi ka. Siguro nagnakaw ka, no? Walang magnanakaw sa pamilya namin. Talagang umuwi lang ako kasi nga gera. Ma, kahit anong sabihin mo, hindi ako naniniwala sa'yo. Ang importante sa akin ngayon, umuwi ka sa probinsya, huwag kang pakalat-kalat dito sa Maynila. Ayoko nakikita ka ng mga kaibigan ko na may mahirap akong nanay. Kaya pwede ba? Babe, tara na nga, malilate tayo. Huwag mo akong susundan, ha? Oh, Bet. ma, kumusta yung pagkikita niyo ni Eden? Na-surprise ba siya? Parang ako na-surprise Oh, bakit? Kasi nilait-lait niya ako Nakita ba naman niya ako na nagtitinda ng ganito? Parang hindi siya naging masaya. First time yung makikita ka, tapos naglalako ka pa. Di sana inayos mo naman sana yung sarili mo. Oo, pero hindi ganun ang ina-expect ko na, syempre, ang inaasahan ko, mabibigla siya, na-miss niya ako. Hindi, pinagtabuyan ako kaya mabaho ako. Kinakahiya niyang ganitong pagtatrabaho. Bakit daw ako narito sa Maynila? Di ba nasa abroad nga daw ako? Hindi niya daw ako kayang tanggapin kung ganito ako. Paano ba naman kasi, sa tagal ba naman na hindi ka niya nakita, tapos makikita ka pa niyang ganyan, baka nakita mo rin magara yung postura. Di sana naman pala, inayos mo na lang talaga yung sarili mo. Naman, no? Doon nga ako masyado akong, ewan ko ba, masyado ako nalungkot sa pangyayari. Yung bang tagal ko doon sa abroad para ayusin lahat yung buhay nyo. Tapos eto na ako uuwi nang wala akong trabaho. Isang salita na itinaboy ako, nadoon na lahat yung sama ng loob ko. Pati yung boyfriend, may jowa siya May kasama siya. Pati yun. Sobra rin ang tinanggap kong salita, Yvette. Hayaan mo naman. Baka sa susunod pagkikita nyo, okay na yun. Baka mainit lang talaga yung ulo Galing opisina yun, di ba? Ewan ko, sana nga magbago pa yung ihip ng hangin. Siya nga pala. Saan ka tutuloy ngayon dito sa Manila? Ano bang plano mo? Dito na muna ako sa Maynila, magtitinda-tinda ako. Siguro hanap na lang ako ng maliit na kwarto. Mama naman, parang hindi mo naman ako anak. Doon ka na tumuloy sa bahay, ako lang naman mag-isa doon Doon ka na muna habang nandito ka sa Maynila. Para namang ibang tao ka. Sumama ka na lang sa akin para makapagpahinga ka, ano? Tara? Talaga ba? Totoo yan sinasabi mo? Talagang dito ako mag-i-stay, ha? Oo nga, hanggat gusto mo, doon ka sa akin. Huwag ka nang mag-isip na magre-renta ka pa. Tara na! Oh, sige, tara. Yvette! Yvette! Oo, Eden, napasugod ka. Bakit hindi ako magpapasugod dito, ha? Sa totoo lang, hindi ko naman gustong pumunta dito kasi napaka-squatter ng lugar na to. Katulad mo, parang daga, parang linta. Ewan ko ba anong pwede ko i-describe sa'yo. Pero nandito ako para sabihin ko sa'yo, napakasinungaling mong kapatid. Anong sinungaling? Anong pinagsasabi mo? Hindi Niloko mo
mo ko, niloko niyo ko. Pinaikot nyo lang yung ulo ko na nasa abroad si mama para maging proud ako sa kanya. Kasi di ba, ang tagal ko nang hindi ko siya nakita. So, na-surprise ako na maglalako lang siya. Ano bang gusto mong sabihin ko sa'yo? Eh, nakita mo na nga kahapon, di ba? Ano bang di dadahilan ko sa'yo eh? Kitang-kita mo naman. Wala akong nanay na mahirap, wala akong nanay na naglalako, na pinapahiya, pati yung pagkatao ko. Alam mo yon? Pambihira ka naman, Eden. Nanay mo pa rin yun. Kahit pa anong estado niya sa buhay, nanay pa rin natin yun. Wala nga akong nanay! Lalo na't mahirap! Kahit pala sa kapatid mo, ganyan ang pananalita mo, ang tabas ng dila mo, ganyan. At talagang kinupkup mo pa tong dagang to, ha? di, welcome! Nagsama-sama na yung mga daga. Eh bakit? Saan mo ba pwedeng patirahin to? Saan? Di doon sa pinanggalingan niyang probinsya. Eh di mabuti naman pala, may anak akong ibet. Kung sa'yo lang ako umasa, baka nagpalaboy-laboy na ako. Sa kasamaan ng ugali mo. Masama ang ugali ko, dahil din sa'yo. Sorry ka, ganito ako. Okay, pasalamat ka. May anak ka pang ganyan. Kumupkup sa'yo. Kasi pare-pareho naman kayo eh. Siguro kung mayaman din yung kapatid ko, hindi yan kukup-kup sa'yo na mahirap. Ayun. Ikakahiya ka din niya. Mayaman ka na, kaya ka ganyan. Pero nakalimutan mo kung bakit ka nandiyan sa estadong yan. Sino nagpaaral sa'yo? Sino nagpalamon sa'yo? Wala akong pakialam kahit anong sabihin mo. Ang importante sa akin, umuwi ka na sa probinsya, kahit yung babaeng yan, dalhin mo yan. Doon kayong tumira. Lahat tayo uuwi ng probinsya. Gusto kong may malaman kayo at may ipakikita ko sa inyo. Ang ganda naman sa mansyon na to. Tumigil ka nga dyan. Kakahiya ka. Parang kang ignorante. Excuse me. Nandito po ba yung, yung Gina? Katulong niyo ba yung dito sa mansyon na to? Yes, sino sila? Pinapunta kami dito. Hindi namin alam kung bakit eh. Si Miss Gina, oo, kasambahay ko siya dito. Naku, ma'am. Ikaw pala yung amo niya? Tama? Oo, bakit? May problema? Naku, ma'am. Bakit yun naman po tinanggap yung matandang yun? Wala naman yung alam gawin eh. Kundi umupo lang. Magpapasahod kayo? Sa matandang yun? Bakit naman mabuting tao naman si Miss Gina. Bakit hindi kailangan tanggapin? Uy, ano ka ba? Huwag ka naman masyadong ganyan. Buti nga naghahanap ng trabaho si mama kahit na kauuwi lang niya dito. Ano ka ba? Kasi ma'am, yung matandang yun, galing yun daw sa abroad. Nawala ng trabaho, kaya naghanap ng trabaho ulit siguro dito. Pero ma'am, wala talaga yung alam sa buhay. Ako nga actually, anak niya kami. Iniwan niya ako para mag-abroad. Tapos pag uwi niya, wala man lang ni isang chocolate na binigay, di ba? Tinanong mo ba yung nanay niyo kung kamusta sa abroad? Baka chocolate agad ang inisip niyo. Dapat nga, mas natuwa pa kayo kasi nakauwi na siya. At least ngayon, sama-sama na kayo. Ay ma'am, hindi ako matutuwa. Itong kapatid ko na dugyuti na to, ito lang yung natuwa. Kaya ma'am, paalisin niyo na yun. Kung nandito kami para kilalanin kung sinong amo niya, wala kaming pakailam sa iyo, hindi naman namin kayo kilala. Alam mo, ang tabas ang dila mo no? Grabe, no? Wala kang pakialam kung tanggapin ko sa trabaho dito si Miss Gina. Ako naman nagde-decide, ako nagbabayad. Bakit kailangan mag-desisyon? Tanggalin ko, ha? Kasi nga ma'am, wala yung kwenta. Nagpapasahod ka lang. Sayang yung pasahod mo doon. Kung walang kwenta yung sa pinapasahod ko, andyan na po pala kay Ma'am Gina. Welcome sa mansion ko, mga anak. Teka lang. Ma'am Gina? Ma'am mo si mama? Actually, amo ko siya. Abogado niya ako. Abogado? Wait lang. Parang, ano nangyayari dito? Pagpapanggap lang ba ito, ma? Para gantihan ako? Nagpanggap ako nung nakailang araw. Pero ito na yung realidad. 3 taon na ako nakauwi ng Pilipinas hanggang naipatayo ko ng mansyon na to at naayos ko na lahat ng ari-arian. Lahat ng naipon ko sa abroad. Sinilip ko sila sa Maynila, tiningnan ko yung mga anak ko, na tinustusan ko nung panahong nasa abroad ako. Bakit ba talaga kami nandito? Anong eksena to? Inaaksaya mo yung panahon ko eh. May paabogado ka pa nalalaman? Actually, Miss Gina, dapat sabihin mo na. Kasi yung anak mo, talaga naman. Diyan ka ata minalas. Pinagsikapan ko tong lahat kasama kayo sa pangarap ko. Pero nung nalaman ko ang pag-uugali ng isa sa inyo,
mahirap sa akin magdesisyon sa oras na to. Para sabihin na tatanggalan ko siya kung ano man ang dapat para sa kanya. Basahin mo nga, Miss Ayan, kung kanino mapupunta itong mansyon na to at ng iba pa pang ari-arian. Actually, dito sa last will and testament mo, nakasaad lahat ng ari-arian mo, lahat ng napundar mo, lahat ng meron ka sa bangko mo, kay Yvette mapupunta. Dahil si Yvette, ang kumupkup sa akin, nung nagpanggap akong talagang walang-wala ako. Walang iba kundi si Yvette. Teka lang, ma. Napaka-unfair naman nun. Dapat pantay kami. Kasi anak mo kami, di ba? Eh, ikaw nga tong malaki yung utang sa akin eh. Kasi wala ka dito habang lumalaki ako. Eh, gaga ka pala eh. Paano mo sasabing malaki yung utang na loob? Lalaki ka ng ganyan kung hindi yan ang pagtutustos ko? Yung pagtatrabaho ko? Anong unfair na sinasabi mo? Naging unfair ka ba nung nagpanggap ako na wala ako? Anong panglalait ang sinabi mo sa akin? Halos masuka ka sa akin para ipagtabuyan na ako, sabihin mong mabaho ako? Nahihiya ka sa trabaho ko? Ang dami mong sinabi. Pwede ba? Palitan mo yung pangalan. Nakapangalan naming dalawa. Hindi lang kay Yvette. Manahimik ka at pwede ka nang umalis sa mansyon ko. Ay, ma, sigurado ka ba sa nakalagay dyan sa testament mo? Eh, pwede namang hatian ko rin yung kapatid ko eh. Sa ngayon, anak, kung ano yung ibiniling ko kay Miss Arian, yun ang mangyayari. Kung sakali na nasa iyo na yan, nasa pag-aari mo na lahat, at magbago yung kapatid mo, nasa sayo yung desisyon kung bibigyan mo siya. Yes, totoo. Nasa sayo kung bibigyan mo siya ng ilang percent or hindi. Pero para sa akin, dapat matuto yung kapatid mo yan. Pero kinakailangan, bago mo siya pagbitawhan ng kung ano man ang meron ka, yung talagang nagbago na siya at naisip niya na mali. Kita mo pati ikaw, halos labanan, di ba? Kaya Yvette, kung ano man yun na ibigay ko sa'yo, pagyamanin mo. Dahil buong buhay ko, dyan ko ibinuwis yung pagod, yung hirap ko sa abroad, Yvette. Huwag ka pong mag-alala, ma. Yang lahat na pinaghirapan mo, pinagpawisan mo, hindi masasayang yan. Gagamitin ko yan sa mabuting paraan. Oh, maswerte ka pa rin, Miss Gina. Eh, Oo nga eh. may isa kang mabait na anak. Oh, ano na namang ginagawa mo dito? Eh, pasensya ka na, mahal. Kailangan kitang kausapin eh. Pasensya na kung... Ano na nga, sabihin mo na diretso, dami-dami pang pasensya. Kailangan kong may gagawin pa ako doon, ano? Si mama kasi, pinagtabuyan ako. Eh, napag-alaman kong mayaman na pala si mama, kaya siya umuwi ng Pilipinas. Hindi dahil dun sa gera. Matagal na siyang nandito. Nagpunta siya ng business ng kahit ano. Eh, pinagtabuyan ako eh. Ibig sabihin, wala na akong mana makukuha sa kanya. Oh, anong gagawin ko ngayon? Wala akong ibang mapupuntahan eh. Ikaw lang. Eh, pasensyahan tayo, Eden. Hindi ko naman sagot na pinagtabuyan ka ng nanay mo. At saka, ayoko ng sakit sa ulo. Pupunta ka pa dito sa bahay. Gusto mo tulungan kita? Ano? Gusto mo kupkupin kita? Eh, hindi pa nga tayo mag-asawa eh. Tsaka, yung trabaho mo naman, napakaliit lang din ang sahod mo dun. Wala ka pang kwentang babae. Di ako masaya sa'yo. Buti pa, pagka nagbabar ako, iba-ibang babae nakikita ako dun. Ang gaganda eh. Ano sabi mo? Iba-ibang babae yung ginagamit mo. Eh, walang hiya ka pala. Renz, hindi lang yan yung gusto kong sabihin sa'yo. Buntis din ako. Sino mananagot dito, ha? Sinong tatay yung ama nito? Nako, Eden, sinong niloko mo? Eh, kung buntis ka, eh, malamang hindi ako yan. Ang tagal-tagal na kaya natin di nag-ano. Tsaka, alam ko din namang napakalandi mo kung makapagsabi ka sa akin iba-ibang babae yung kinikita ko. Eh, ikaw, lagi ka nagbabar, di ba, kasama mga tropa mo? Oh. Hoy, nagbabar nga kami, pero hindi ako gumagamit ng iba't ibang lalaki. Kaya, Renz, parang awa mo na. Kailangan mo tong panagutan. Kailangan kita ngayon. Panagutan mo yung mukha mo kasi break na tayo. Tsaka hindi yan sa akin. Umalis ka na dito. Layas! Renz, parang awa mo na. Lumayas ka na, papakaladkad pa kita sa guard namin. Alis! Tao po. Eden? Oh, anong ginagawa mo dito? Ma, Yvette, nandito lang naman po ako para humingi ng sorry sa inyo. Sa totoo lang po, matagal na po akong nandito sa probinsya, bumalik.
Simula nung nalaman ko na buntis ako. Oh, ba't hindi ka pumunta agad dito? Eh, pinatagal mo pa ng ilang buwan? Kasi naman, nahihiya ako sa inyo. Alam ko naman kung gaano kasama yung mga sinabi ko, di ba? Eh, kung magtataka kayo, bakit ganito na ang trabaho ko? Natanggal na rin ako sa trabaho. Kasi marami akong napag-utangan. Tapos, nakadispalko ako ng pera dun sa company. Kaya, ayun, dito na lang ako nagtatago muna habang hindi ko makaharap yung mga taong napag-utangan ko. Nakarma ka na pala sa kasamaan ng pag-uugali mo. Maigi yan ganyan. Natututo ka kung ano man yung hirap na pinagdadaanan mo ngayon. Hindi yung sobra kang magmataas magsalita, wala ka naman palang pagmamalaki sa akin. Ma, sorry na talaga. Pinagsisihan ko na lahat. Yvette, sorry na rin. Kasi pati ikaw, nadamay sa sama ng loob ko kay mama. Nako, sa akin okay lang yun. Yung totoo nga, lagi ka namin pinag-uusapan ni mama. Tapos, pinagdarasal na rin namin na sana, isang araw, bumalik ka dito. Kasi gusto ka naman namin kasing kasama dito eh. Na sana, isang araw, matuto ka sa buhay mo. Sana, ayan na yung araw na yan. Opo, natuto na po talaga ako. Lalo na magkakaanak na ako. Magkakaapo ka na po. Nasan ba tatay niyan? Ayun na nga po hiniwalayan ako. Ayaw ng panagutan tong bata. Paano ba yan? Ay, di kung gusto mo, dumito ka na. At habang pinapalaki mo yung bata, magtrabaho ka sa office. Sigurado po ba kayo, ma? Masyadong ang laki po ng may itutulong nyo sa akin kung ganoon man. Pero siguraduhin mong hindi ka magdidispalko ng pera sa kumpanya, ha? Hindi na po talaga. Basta po, promise ko sa inyo, talagang aayusin ko na po yung buhay ko. Eden, ngayong magulang ka na, mararamdaman mo na kung ano man yung nararamdaman mo para sa akin bilang magulang. Ang magulang, hindi kumot nagagalit, hindi mahalang anak. Gusto ko kayong ituwid. Sino ba bang magtutuwid sa pag-uugali nyo? Kundi ako din. Kaya, ngayong magulang ka na, naiintindihan mo kung ano yung pagmamahal ko sa'yo. Opo, ma. O siya, tara na. Pumasok na muna tayo sa loob. At Huli ka nang na. makakain naman tayo, magkakaapo ka na oh. Kainin na natin to. Huwag ka na magtinda. Salamat po. Sabat ah? Balatan mo na.